Hi guys, what's up? My name is Shanmin and today pag-usapan natin ang iba't ibang topic natin for today. Actually, nag-create na ako ng kakaibang format. I don't know if it's gonna work but this is just a testing phase. So let's see if mas magiging organized tayo. So, um, first order of business is actually in-outline ko po ang topic natin. So basically, on today's topic, we're going to talk about the video coming from Kayo. Okay, the one that you've seen a while ago. And then pag-usapan natin tong increase na pinopropose ni Idol Rafi for NBI. And pag-usapan din natin, sino nga ba ang nag-a-approve ng appropriation bill? Is it the Senate or the House of Representatives? It's very important that we identify sino ba talaga. Kasi mahirap mag-provide ng mga full soap and promises. Diba? Ako personally, I don't like that. Anyway, so let's get started. Okay. So, ayan nga, no? Mabilis na bilis lang natin dadaanan tong video ni Kayo. Kayo. Yan. Kayo! Unang-una sa lahat, maraming salamat sa pag-create ng video na to. Actually, this is a very, very big help para sa akin. And hindi ko na sasabihin kung sino po yung mga taong nakakausap ko related to this issue. Okay? Hindi ko na kayo specifically shout out, pero just want to let you know, I truly appreciate each and every one. Maraming salamat po sa lahat po na nagko-comment dito, sa lahat po na nagbibigay ng suporta. Maraming salamat po. So basically dito, marami lang in-explain si Kaayo. And actually, he made my life easier. No? In one video, everything is there. Okay. So, basically, we're going to use this for whatever legal purpose it may serve me. Eh, nakita ko nga yung isang comment. May nag-comment na, bring it to court. Yes, we're going to do that. Okay, we're going to do that. Honestly, I really don't want to make any further comments about the issue that was brought out. Lahat ng kailangan ko, it's already with me. Again, maraming salamat sa mga strong men behind all the support coming, hindi lang sa akin, but definitely I know support na binibigay nila definitely kay Attorney Claire, kay Attorney Libayan, at kung sino-sino pa. So, hindi na natin i-identify itong mga strong men behind every single channel. Doon po ako sobrang na-overwhelmed sa supportang natatanggap ko rito. No? This is not something na, hindi naman to very big issue, no? Pero very big thing to sa akin because identity theft is a different kind of story. Okay? So, ayun lang po. So far, I really don't want to dig deep into this. Parang, they can continue, no? Whatever it is that they're doing, attacking me, ito na lang, di ba? If you really think that you're way better than what we do, what I do, okay? I can raise a challenge, no? Ano yung challenge na yan? Una sa lahat, okay? There are people who are claiming na ako daw ay anti-Tulfo or hater daw ako ni Tulfo. So let's differentiate hater at saka critic. Okay? Para lang mas klaro tayo. So basically, as defined here, you can search this. Walang ka-problema. Sabi dito, hater defined as the act of expressing disapproval and of noting the problems or faults of a person or a thing. Constructive criticism is often confused with hate talk. Diba? Ako, I used to make a reaction video kay Rafi Tulfo in action because I want to clarify certain process na mali. Gusto kong itama yon. Over time, nakakatamad na, paulit-ulit na lang, and I don't like something na paulit-ulit. So I stopped creating, making comments about Rafi Tulfo in action.
Now, nung nanalo si Idol, balik reaction tayo. Bakit? Kasi, him being a public official, an elected public official, meron siyang pananagutan sa buong bansa. People can make comment about what he is doing. Nagsimula na lang yung mga personal niyang issue nung lumabas na si Ma'am Julie Licop, na one of the previous video ni Raffy Tulfo, he was saying that binablockmail siya ni Julie Licop. I don't know kung ano ang mga, well, basically, nagka-counter lang naman siyang kaso. So, definitely. Okay, it's either nagka-counter siya ng kaso or what do you call that? Nagre-respond siya sa mga kinakaso sa kanya ni Miss Julie Licop and so on and so forth. No? Those are boring stuff. I really don't want our time to be eaten by those discussions when in fact we all know those stories naman na. So, those things lang ang siguro na-touch ko sa personal na buhay ni Raffy Tulfo. Other than that, hindi po ako interesado sa kanyang personal na buhay. The only thing that I'm really interested, if me being a taxpayer and a voter is affected by his wrongdoings, that becomes me a critic than a hater. Okay? Kung hater ako, lahat na yata ng galaw ni Raffy Tulfo, sa personal niyang buhay, hanggang sa RTIA, hanggang sa Senate, inuusisa ko. That one is a hater, I think. Me focusing on the topic of what he do sa loob ng Senate, that makes me a critic than a hater. Okay? Hopefully clear na din tayo dyan. Now, the other thing na nakikita ko sa mga comment section while we are here, mag-senador daw muna ako before ako kumuda. Yeah, for the record, napakalaking question sa akin. Okay, ganito na lang. I-debunk nyo yung jurisprudence ng Supreme Court or yung court decision ng Supreme Court about sa libel case or conviction rather. Libel conviction ni Raffy Tulfo. Kindly explain to all of us bakit hindi siya dapat, no? I want you to challenge the court decision of Supreme Court. And we will see kung ano magiging comment ni Supreme Court sa mga sasabihin nyo. Okay? Either you fabricate information or what, it's your call. But at least, let me give you a little bit of a warning. Any court decision of Supreme Court, pwede na lang kayong i-penalize doon. Okay? Doon pa lang, yung sumusuporta kayo sa isang convicted criminal sa libel, questionable na kayo. Diba? Yan lang naman yun eh. Trust me, pag wala na sa Senate si Raffy Tulfo at nandiyan na lang siya sa RTIA, I don't give a shit what he do and what he does. Bahala siya sa buhay niya. Kung anong pagagawin niya doon sa mga lumalapit sa kanya sa RTIA. Hindi ako interesado sa kanya. Naintindihan niyo? So at least ngayon, alam niya na yung difference. At saka hindi ko kailangan maging senador para tumulong sa tao. I can just be an individual, private citizen. I can help people. Sa abot na makakaya ng pera ko, na wala akong sinasagasaan na tao, wala akong napapahiya, walang nasisirang buhay, lalong-lalo na, hindi ko pinagkakakitaan ang kwento ng kanilang buhay. Now, kung okay kayo dyan, wala naman akong magagawa doon. Feel free, continue, whatever that is. And even if nung sinabi ko nung panahon ng eleksyon, nung sinabi ko, I'm not going to vote for Raffy Tulfo, hindi ko sinabing, wag niyong iboto si Raffy Tulfo. There's a big difference between that. I never campaign, no, na wag iboto si Raffy Tulfo. Kabastusan yon sa sariling karapatan ng bawat mga botanteng Pilipino. Dahil sa konstitusyon natin, meron tayong tinatawag na suffrage. Karapatan ng bawat Pilipino at a certain age na bumoto. So bakit kasi sabihin sa kanila huwag niyo iboto si Raffy Tulfo?
Sinasabi ko lang, hindi ko iboboto si Rapi Tulfo. Ngayon, kung maraming mga taong hindi bumoto sa kanya, well, that's their discretion. Okay? So, I was never a hater of Rapi Tulfo. I've always been a critic of Rapi Tulfo in action because of what Rapi Tulfo is doing. Okay? Anyway, guys, so yun, malinaw na tayo dyan, ha? Anyway, moving forward, pag-usapan naman natin itong nag-flash na to. Okay. Ayon dito, reallocate part of DA Intel Fund to NBI, PNP, and BOC. Ayon yan kay Rafi Tulfo. So that's not actually the first and only, but there are a lot of media outlet ang nagsabi niya. Even dito sa Philippine News Agency. Okay? Salon Eyes increase NBI budget to boost recruitment. To boost recruitment? Akala ko ba para sa kanilang CIF fund, no? Or CI fund, no? Confidential Intel Fund. Anyway, so sabi nga rito, the proposed 2024 budget of the National Bureau of Investigation must be increased to address the lack of agents. Senator Tulfo found out this Monday during Monday's budget hearing of the Department of DOJ is in its attached agency that NBI has less than 500 agents operating nationwide. In Palawan province, only 3 NBI agents are assigned. Yun, the question is, bakit? Budget? Kulang sa budget? Walang mapasweldo? Diba? Under its organization structure is stopping pattern that has yet to be finalized. The NBI targets to train and produce 120 agents next year. So, konti pa rin. Is that sufficient? No? Is that sufficient enough? However, its proposed budget for training was slashed by the Department of Management or DBM because of the unfurnished OSSP. So, kasalanan ba ng DBM? O merong kakulangan si NBI? Diba? The NBI asked for 290 million for training expenses, but the DBM granted 8 million. So you have to explain. Ang laki nga naman ng difference. Diba? Lakayan nga natin para mas lalo yung ma-appreciate. Yan, according to DOJ Secretary Crispin Remulla. So sino nga may kasalanan dito? So dahil hindi nila nagawa ang kanilang organization structure and staffing pattern, syempre, kung wala kang proposal, wala kang may papakitang dokumento, anong magiging basihan ng DBM? Diba? You have to do your job then. You have to provide as well, or you have to comply sa mga requirements needed for you to be given this amount of value. Not unless there is another explanation dito sa 8 million na to. Diba? So he also asked for the supplemental budget of 100 million to support the NBI Academy. Okay, we have meron pala tayong NBI Academy. So I have no idea about that. Or gagawin parang. Sa training namin, in-explain namin na pwede namin gawin hanggang 40 agents per training at masusundan namin yung figure na ibinibigay sa amin ni Senator Remulla, not more or less 100 agents a year. Ang marirecruit namin sa 4 na batch ang training. I-imagine mo, ang daming mga magagaling dyan. I don't know what's going on. Bakit nagkakaroon ng scarcity, no? Ng agent sa NBI. Actually, kalimitan ng mga naging kaklase ko before, even now, interest nila na after graduating from law school, maging lawyer sila, they want to proceed sa NBI. So, karamihan ng empleyado nila dyan, mga lawyers na, ganun ba yun? So, under the OSP, the Lemo said that the entry level of NBI agent will be salary grade 22, which is between 71 to 79,000. Let's face this, no? Ang trabaho po ng NBI nakakatakot. For you to get this salary grade, any work sa law enforcement nakakatakot. No? Expect mo na anytime soon pwede kang mawala sa mundo. Okay? Of the DOJ's proposed 2024 budget,
34.486 billion. The NBI will have 4.58 billion, which will enable it to process more than 7.6 million applicants for clearance and investigate at least 57,000 cases. So we're talking about annual. So sa sobrang konti ng tao sa NBI, tapos ganito pa karami yung kasong iniimbestiga, parang I don't know, natutulog pa ba yung mga tao dyan sa NBI? Nakakatakot, 'di ba? And then after this, syempre napanood ko na rin yung video ni Attorney Claire. Excuse me. May nakita pa nga akong rito comment no. Binigyan daw si Attorney Claire ng starter pack, no? So, hindi ko alam kung anong sinasabi niya. Yung paratangan niyo ang isang abogado, she can actually sue you as well. Diyan ako believe sa mga ano. Anyway, so dito sa portion na to, medyo may iniwan na malaking question dito si Attorney Claire. So, panoorin natin. Bakit nga ba gusto ni Idel, of all agency, bakit gusto niya malaki ang mapunta sa NBI compared sa PNP? Hindi kasi, Mr. Chair, on a regular basis, tinatawagan ko NBI. Marami silang naitutulong sa programa. Well, it's not, kung yung mga tao pupunta sa aking programa, of course, meron silang mga gustong isolve ng mga crimes. And for whatever reason, ayaw nila sa PNP, gusto na sa NBI. So, mataas ang expectation sa NBI. Baka naman, pag konti lang sila at hindi natin nabibigyan ng suporta, baka dahan-dahan din mabubura na yung tiwala. Ayun. Wala namang masama na maging malakas ang NBI sa mata ni Senator Raffy Tulfo. Inamin naman ni Senator Raffy Tulfo na nakakatulong ang NBI sa programa niya. So, sige. Wala namang masama kung tataasan ang budget para naman to sa NBI na nakakatulong sa programa niya. Of course, meron silang mga gustong isolve ng mga crimes. And for whatever reason, ayaw nila sa PNP, gusto na sa NBI. So, Yun lang ang problema. Pinul down na naman niya yung PNP. Ano ba ang problema ni Senator Raffy Tulfo sa PNP? Lagi siyang parang may negative comment. No? May negative comment siya sa PNP. Hindi niya inisip na dating PNP chief, si Senator Bato, na nandiyan lang sa tabi. Diba? Para ang laki ng kasiraan ng PNP at ang inaangat niya ay yung mga taga-NBI. Wala namang masama na mag-angat ng mga taga-NBI. Pero sana, wag naman kayo mag-pull down ng ibang ahensya para lang lalo kayong gumanda sa mata rin ng NBI para lalong bigyan kayo ng tulong, especially dyan sa inyong programa. Ito guys, yung part na, sabi ko nga kay Attorney Claire dito sa comment ko sa kanya. Yan. Dami, no? Sabi ko sa kanya, okay, kung alam naman natin yun, napanood natin na, especially yung mga nanonood sa atin dito. Kung si Senator Jinggoy nga, katabi lang niya, sinabi niya, this stupid law. Kasambahay law. Katabi niya lang yung author ng batas. Diba? I'm not sure kung napahiya siya, nag-apologize siya sa ginawa niya, pero para sa akin, for Senator Jinggoy to retaliate like that, gentleman-like attitude, doon pa lang makikita mo na there's a big difference with a person who is well-educated, who was raised very well, diba? Na merong tinatawag na decorum and professionalism. Kaya natanungin ko, dyan lang sa maliit na portion na yan, kung gagamitin lang natin ng isang simpleng word yan, ano ang perfect word dyan? Diba? Be my guest. Be my guest to comment about that.
yung gusto mong bigyan ng malaking budget, no? Si NBI, only because nakakatulong siya sa programa mo. That's what you call self-serving. Okay? Kailangan pa ba natin i-define yan? Okay. Sabi dito, self-serving is an adjective that describes action, behaviors, or motives that primarily serves one's interests, often at the expense of others or without regard for their well-being. It implies a focus on personal gain, advantage, or benefit, sometimes to the detriment of fairness, ethics, and a greater good. In self-serving contexts, individuals typically prioritize their own needs, desires, or goals above those of others. So only because sinasagot-sagot si Idol ng mga pulis, no? Yan na ang gagawin niya. So parang lumalabas tuloy, it's payback time. Hindi ko susuportahan yung budget ko. Ako lang ba nakakaisip nito? Dalawa na kami ni Attorney Claire. This is not the first time. Even yung gusto niyang i-decriminalize ang libel. Okay. Well, because he is convicted. Everybody knows that. A lot of people knows that. Diba? Chismis ba yan? No. There's a jurisprudence about that. There is a court decision about that. Ito ang sinusuportahan ng Tulfo Fanatics. Am I a hater or am I a critic? Ayaw niyong tanggapin kung ano ang totoo. Hindi namin iniimbento yung salita. Hindi namin iniimbento ang kahit ano dito. Kahit kayo, napapanood niyan. Magkakaroon lang ng different na pananaw tayo or perspective. Depende kung ano ang importante sa inyo. Diba? Oh. Question. Dito sa topic natin, tinanong ko number 3. House Appropriate Committee. Saan ba nag-originate? Sino ba ang nag-a-approve ng budget, no? Ng gobyerno? Ang Senado ba? Kaya ganyan na lang magsalita si Raffy Tulfo? O ang House of Representatives? Is Raffy Tulfo giving false promises or false hope dito sa mga ahensya na to? O alam din ng mga ahensya na to, because this is not the first time, alam nila na wala namang weight yung sinasabi ni Raffy Tulfo when he said that he's going to increase this, he's going to increase that, he's going to do this, blah, 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 blah. Diba? Okay, para maintindihan yung lahat. This is under Constitution, Article 6 of Section 24. So sabi dito, all appropriation, which is yan yung budget, no, ng gobyerno, revenue or tariff bills authorizing increase of the public debt, bills of local applications, and private bills shall originate exclusively in the House of Representatives, but Senate may propose or concur with amendments. Hanggang doon lang sila. Propose or concur with amendments. Now, kanino ang huling say nasa committee ng House of Appropriation? Gaano sila karami? For the 19th Congress, imagine niyo, siya ang chairperson ngayon. Appropriation. Tingnan niyo kung gaano karami. Chairperson. Gaano karami ang vice chairperson niya? Member of the majority. Member of the minority. 140 na kongresista ang pinag-aaralan ang mga proposal budgets, no?
natin. Ni asawa nga ni Raffy Tulfo, yung anak ba niya nandito sa chairperson? Parang wala. Wala. Pero yung asawa ni Tulfo, itong si Yap, I think siya yung kasama sa nila. Si Tulfo, Jocelyn, ayan, nakita ko siya rito. 88. Member siya ng majority. Ngayon, tingnan natin guys, no? Doon sa sinasabi at mga pinapangako ni Idol, na-increase ba ang budget ng mga sinabi niya? Okay. Sample natin is NBI. Punta tayo dito sa isang video ni Congresswoman Stella Kimbo. A unanimous decision to remove or realign the controversial confidential funds. As such, the Office of the Vice President and the Departments of Education, Information and Communications, Agriculture, and Foreign Affairs are getting zero confidential funds under the 2024 General Appropriations Bill. Instead, bulk of the funding will be channeled to agencies in charge of ensuring national security, especially in the West Philippine Sea. We believe that the House of Representatives is on the right side of history. We are responding to the call of the times, and the volatile situation in the West Philippine Sea calls for the immediate and decisive action to protect our national sovereignty. Based on the panel's recommendation, a total of 1.23 billion pesos in confidential funds were realigned to the following frontline agencies in charge of monitoring and protecting the country's territorial rights in the West Philippine Sea as follows: 300 million pesos for the National Intelligence Coordinating Agency, 100 million pesos for the NSC, 200 million pesos to the Philippine Coast Guard for intelligence activities and ammunition, 381.8 million pesos to the Department of Transportation for airport development and expansion of Pag-asa Island Airport. Meanwhile, instead of confidential funds, the following agencies will receive the following amounts for MOOE: 30 million pesos for the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, 25 million pesos for DICT, 30 million pesos for DFA, 50 million pesos for the Office of the Ombudsman, and 150 million pesos for DepEd's government assistance to students and teachers in private education. Thank you very much. Okay. May narinig ba tayong NBI dyan? Wala. Diba? So, what I'm trying to say here is that yung mga sinasabi ni Raffy Tulfo dyan sa kanyang mga Senate hearing, gaano ka panipaniwala? Ito ba ay false promise? False hope? O natatawa lang sa kanya yung mga taong nasa harapan niya dahil alam naman ng mga taong to na hindi naman si Raffy Tulfo ang may say. Not even Jocelyn Tulfo is just part of the majority member. She's not even part of the vice chairmanship. Diba? Ayokong maniwala ang mga tao that Raffy Tulfo has the power, whatever it is na sinasabi niya at pinapaniwala niya, hindi yung mga taong nasa harapan niya. Pero yung mga tao, diba, na sumusuporta sa kanya. We are here to explain. We are here to educate. We are here to, to point out na, okay, mali to. Hindi tama to. Kung kayo, okay lang sa inyo na inaabuso kayo, niloloko kayo at ini-exploit kayo, hindi lahat ng tao gaya nyo. May mga taong nag-i-exist na gaya namin. Ang mga viewers namin hindi Tulfo fanatics. Yung mga viewers namin yung nakakaisip ng diretsyo. Diba?
Alam mo kung bakit kami pinapanood? Kasi unti-unti, nabubukas sa mga isipan ng tao. That's the goal. Hindi namin kailangan sirain si Raffy Tulfo. Bakit namin siya sisirain? Bakit namin siya sisiraan to start with? When in fact, sirang-sira na siya. RTIA pa lang. Diba? Maraming sumusuporta sa kanila. No? Maraming sumusuporta sa kanya kasi namimigay siya ng pera. Oh, sample. Excuse me. Balik tayo rito. Lumapit yung mga nagrereklamo kay Raffy Tulfo. No, yung nagrereklamo tungkol kay Excel Sebastian. Oh, ano nangyari? Kaya pala cool na cool dito sa Senator Raffy Tulfo. Kasi ito yung mga tao na napapakiusapan niya palagi para sa kanyang programa. Katakataka talaga, no? Unusual itong hearing na ito sa budget ng DOJ. Kung bakit ang daming palpak tungkol sa issue sa ahensya na hawak ni Secretary Boying Rimulya, subalit hindi man lang niya ito sinita. Sa halip, mukhang bibigyan pa ng malaking budget ang NBI ng DOJ at iba pang mga kahilingan ni Secretary Boying Rimulya. Hindi man lang niya nabanggit ang tungkol sa kaso ng mga missing sabongero. Ang tagal na nito, ha. Marami ng mga missing. Oh, wait lang. Speaking of that, kung talagang para sa tao siya, I think lumapit na rin sa kanya yun eh. Tama ba ako? Dun sa mga kay Raffy Tulfo. I think lumapit na rin yan sa kanya eh. Ano na nangyari doon? Sino nagre-resolve doon? DOJ. Raffy Tulfo in action ba? Hindi. Sis ang umiiyak rito dahil sa bagal na mabigyan ng solusyon or kaya kompletong investigasyon patungkol dito. Ano na ba nangyari dito sa missing sabongero? Yung kaguluhan sa Bucor, hindi rin nabanggit. Diba? O nga no, parang hindi na-discuss, hindi na-raise yung tungkol doon. Smooth sailing lang, no? Yung na-fake news siya, si Secretary Rimulya, hindi rin nabanggit dito. Yung kaguluhan din sa Bureau of Immigration, katulad ng sinabi ko, yung pag-offload ng mga pasahero, yung Pogo fiasco, ano na nangyari dito? Yung kay Bantag, yung patungkol sa nag-interview ng mga vloggers, yung pagpapahuli kay Bantag para sa Percy Lapid case. Oo nga, narinig niyo ba yun? Narinig niyo ba yung nagtanong siya? Gaya ng ginagawa niya sa excuse me, gaya ng ginagawa niya sa ibang like halimbawa, PCSO. Okay? Ginawa niya ba yun dito? Bakit hindi? Okay guys, sorry sa delay. Hinanap ko pa dito sa video ni Attorney Claire, yung usapin tungkol kay Excel. So yun nga guys, lumapit ang mga pag-usapan na lang natin yan sa next video. Anyway guys, that's it. Basically, yun lang naman yun, no? May power ang Senate, no, mag-propose or mag-concur. Pero ang last say is House of Representative pa rin pagdating sa appropriation. So, gusto ko lang maging malinaw yan sa mga kababayan natin. No? Hindi po si Raffy Tulfo ang last say when it comes to appropriation. When I say appropriation, yan po yung budget na ibinibigay po natin sa mga agencies, no? Sa mga departments and agencies ng ating gobyerno. Okay? See you in the next video, guys. Pag-usapan natin itong sinasabi ni Attorney Claire. This is very, very interesting and very, very important.